salamat sa mga bisita na to o labaw sa tanan ang aton magkagagahon nga Diyos. Salamat sa aton binyo, although gamay lang ni siya, pero at least aton gisimba ang Diyos. Sa kagamay, Birado siya. maglibog ta kung di ta mo posisyon. Pwede ba dito sa gawas o pwede ba dire? Pero may panahon yun na ang Diyos i-arrange niya. Magkabarog tatanan kay dayon atong basahon ang atong teksto. Let us in tune our hearts and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos tungod kay ang aton karuntunan nga may simbahan. Ano ang function ka significant niya sa kabuhi naton kag sa Diyos na nagbutang ang Diyos og simbahan diri sa kalibutan. Ilang taon na to ang Ephesians chapter 1 verse 22 to 23 sa Cebuano version ilang kadiri. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Verse 23, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ingon pa diri, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan butang. Ang New Living Translations ingon pa diri sa sining nga passage kung ang tawo na pon, and God has put all things under the authority of Christ, and He gave Him this authority for the benefit of the church. And then verse 23, and the church is His body, it is filled by Christ, who fills everything, everywhere, with His presence. May panahon yun na mapuno rin nga dapit. Amen. Kaya yun, ang Diyos, amo ang nasayod sinita. Let us pray. O Diyos na labing lamhanan, amo no Diyos ila kanunay ang imo Ginoo pagkamaluluy ng Diyos. Amon ila kanunay na nagbarog kami tungod kay imo kami gikaluyan. Dili sa amon kusog kag abilidad kundi sa imo Ginoo Diyos grasya Ginoo. Sa sining nga hapon amon ikaw gina-lift up nga ulo sa sining nga simbahan. Amon ikaw gipasalamatan tungod kay nakaabot kini nga simbahan sa usa ka tuig. Dili tungod o Dios, haleluya, sa kaalam, dili tungod o Dios, haleluya, sa kadato sa mga membro, kundi naabot kini usa ka tuig tungod kay ikaw ang tag-iya sa simbahan. Maraming salamat. Kag ari kami i-enjoy namon ang imong presensya tinuyogan ni Lord sa imong mga pinili. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kita tanan magaingon. Amen. Kinsa diri sa inyo ang nahigugma sa Dios, ibayo kuno ang inyo kamo. Kamo diha sa gawas, ihigugma ba ninyo ang Dios? Kinsa diri sa inyo nga willing kamo nga balusan ang Dios sa iya pagigugma na. Willing ba kamo? Amo ning pinakadako nga reason nga may simbahan. Nga ang Dios nagbutang og simbahan nganong kita nga mga tao sa sining kalibutan ato na lang unta buhaton ang buot naton nga buhaton. Pwede ba nga dili na lang unta magsimba? Kag pwede ba nga wala na lang untay simbahan? Pero nganong nga ang Dios nagbutang siya og simbahan sa kalibutan. Tungod diri nimo i-express ang imo pagigugma sa Dios. Diri nimo i-express ang imo pag-alagad sa Ginoo.
Dili nimo materminuhan ang usa ka tawo nga nag-alagad sa Dios kun way simbahan. Dili nimo materminuhan ang usa ka tawo nga nahigugma sa Dios kung walay simbahan. Dili nimo materminuhan ang usa ka tawo nga ang iya nga gitawag kabuhi nagkinahanglan sa Dios kung walay simbahan. Nagpasabot ang simbahan gibutang ni sa Dios aron makit-an sa Dios, aron mahibaw-an sa Ginoo ang imo lawom nga pagigugma sa iya. Aron nga mahibaw-an sa Dios ang imo lawom nga pag-alaga diha sa iya. Mao ning pinakadako nga rason ngano nga ang Dios nagbutang siya og simbahan sa kalibutan. Patakan nato ng Ginoo. In the book of Ephesians, sa sinigapon na libro, in chapter 3, verse 9 to 11, as a sort of introduction sa tun-an naton, ingon pa diri sa verse 9 pagkadto sa verse 11. Og sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios sa nangaging panahon, hililong kini sa Dios nga mo'y nagbuhat sa tanang butang. Aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo o kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-lain nga paagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang katuyuan sa tanang panahon nga gituman niya pinagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang chapter 3 sa verse 9 going sa verse 11 in the book of Ephesians, diri nato makita nga ang Dios since from the foundations of the world may ara sa tinago nga plano. Way pa nagsugod ang kalibutan, wala pa niya gimugna ang langit o ang yuta, ina ang imo katapad, wala ka pagbuhat sa Dios. May ara na siya tinago nga plano. Amen? Kung lang taon na ton sa sini nga gitawag passage sa Ephesians, ini nga tinago nga plano sa Dios. Nagpabilin kini nga mystery o misteryo, nagpabilin kini nga sekreto, hangtod nga naglambot ang insakto nga kapanahunan. Pag-abot sa insakto nga kapanahunan, diri niya gipadayag ang tinuod nga tinago niya nga plano sa sini nga kalibutan. Anong tinago niya nga plano? Ang tinago niya nga plano nga ang Dios mag-establish siya og simbahan sa kalibutan. Amen. Amo na nga kung lang taon na ton sa sini nga passage, ang Romans sa chapter 16 in verse 25 to 27, ingon pa diri sa Biblia, daygo na to ang Dios kay makahimo siya sa pagbig-on kaninyo sumala sa may balita nga akong iwali nga mao ang mensahe mahitungod kang Kristo Jesus o kang Hesus Kristo og sumala sa gipadayag nga tinagong kamatuoran nga gipitigan sulod sa dugay na nga panahon. Verse 26, apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta o gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusan Dios aron nga ang tanan mutuo o mutuma. Diri naton makita sa pag-abot sa insakto nga panahon gituman sa Dios ang iya tinago nga laraw. Nuning tinago nga laraw sa Dios nga paagi sa simbahan, iya ipasundayan ang iya kaluwasan. Amo na nga kung lang taon itong sa sining nga passage, according pa sa chapter 3 verse 9 to 11, God hid this great plan since from the very beginning of the world, but now He wants the mystery to be known through to His church. Gigamit niya ang simbahan. Gamito niya ang simbahan aron na mapadayag ang plano sa Diyos. Nga madunggan ninyo ang parte sa Diyos. Diin nga lugar? Ang sabungan ba? Ang isdaan ba? Ang merkado ba? Ang dapit nga madunggan ninyo ang parte sa Diyos, walay lain mao ang simbahan.
Amo na nga ang Biblia nagsulti, gamito niya ang simbahan aron nga mapadayag ang iya tinago na kamaturan. Ang Biblia mismo nagsulti kung lang taon na sa sinong na passage, sa notes na ito na, God established His church in order that the manifold wisdom and plans of God might be made known through the church. And then the Bible says, God gave the church His message, His prophecy, His plan and purpose, and even the gift of the redemption. God spoke people through the church because the church is a channel of communication. Ang simbahan lang amo ang nagsangyaw mahitungod sa Diyos. Ang simbahan lang ang nagwali mahitungod sa mensahe sa Ginoo. Ang simbahan lang ang naghatag og propesiya mahitungod sa Diyos. Ang simbahan lang amo ang naghatag og klaro nga plano sa Diyos na hanungod sa kabuhi sa tao. Amo na nga ang Diyos, iya gi-establish ang simbahan aron nga paagi sa simbahan iya mawali ang pulong sa kaluwasan. Gigamit niya ang simbahan aron nga masangyaw ang mensahe sa kaluwasan. Gamito niya ang simbahan aron madunggan sa tao ang plano sa Dios mahitungod sa iyang kinabuhi. Sabi mo lang, parehas sa mga first timer na to, parehas po sa akon, parehas po sa inyo. First time pagani nimo ang pagsimba, ang musulod ayon sa imo hunahuna ang kalibog. Muaksyon ka kalibog tungod kay dili ka kasabot sa gibuhat sa mga tao nga nagsimba sa sulod sa simbahan. Dili ka kasabot tungod kay ang naandan magunaton nga klase sa pagsimba kaas na ang usa ka oras. Ang ato manggudlupin sa pagsimba, igo lang ta maminaw sa gibasa, igo lang po ta maminaw sa gisulti kag pagkahuman mo pauli mo. Amo nang iligsuod na ton sa simbahan nga gidisenyo ni Kristo Jesus, kay matun-an man nato ni karon, dili tanan simbahan gidisenyo ni Kristo Jesus. Tungod may mga simbahan nga wala na gidisenyo ni Kristo Jesus. Inigsulod na ton sa simbahan nga gidisenyo ni Kristo Jesus, muaksyon kag kalibog. Naman, dili nimo masabtan sa klaro kag tataw gayud ang gibuhat sa mga tao nga naa sa sulod. Dili nimo masabtan. Para sa imo, binuang ang gibuhat nila. Para sa imo, ang gibuhat nila, shadow kag gitawag ilad, kag medyo murag dunay gamay nga gitawag inunto. Pero if you continue to worship the Lord, matag Sunday, maminaw ka sa sermon, mupailog ka nga maglingkod kag maminaw, sa katapusan, masabtan nimo sa imong kinabuhi na ang Diyos di ay may plano sa kinabuhi nimo. Parehas karon sa mga bisita nato. Kung pailuban ninyo sa pagpaminaw ang mensahe sa Diyos, matag Domingo, katapusan masabtan ninyo na ang Diyos may plano di ay sa inyong kinabuhi. Mauni ang simbahan. Ang simbahan, this is what is shadows. Ano ng shadows? Landong kini sa tinuod nga simbahan nga atoa sa langit. Kay ang langit may ara sa tinuod nga simbahan nga mabasa naton sa libro sa gipadayag. So nagpasabot ining simbahan nga gitiguman naton, this is what is shadows. And this is what i-rehearsal. Amo ni ang aton nga pag-exercise sa pagsimba sa sini nga kalibutan, kaya nga ang tinuod nga pagsimba o niya pagahimuon dito sa eternidad. Amo na nga ang Diyos nagbutang siya og simbahan sa sini nga kalibutan. And then according pa sa sini nga passage, ingon ta diri, example lang sa kang Aaron kag sa kang Moses. Sila nga duha puros ni gigamit sa Diyos. Ikatulo ang ilang igsuon nga si Miriam. Pero God spoke only to Moses, not to Aaron. Amen?
And this is an example sa church. Ang Diyos diha lang nakigsulti sa simbahan. God uses the church and spoke the church, not the people. Amo na nga ang simbahan, instrumento ni sa Diyos. Instrumento ni sa Diyos aron nga masabtan sa tao nga ang kalibutan may Diyos. Aron nga masabtan sa tao nga ang kalibutan may Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa iyo. Apakan ito. And then according pa sa sining passage ko ng taon na ito, so the great truth concerning the church is a part of God's eternal purpose, meaning the church is a part of God's instrument in order to fulfill God's purpose and plans. Dili ka mo ignorante sining nga panghitabo. Sa namatay si Kristo Jesus dito ibabaw sa krus. Ano ang una nga naapektuhan? Ingon pa sa Biblia, sa namatay si Kristo Jesus, may linog nga kusog kaayo, og ang kabil sa templo nagisik, og ang simbahan nabuak. Anong connection sa kamatayon ni Kristo Jesus kag sa simbahan nga nabuak? May pinakadako nga connections. It is because ang simbahan related kini sa kabuhi sa Diyos. Amo ning tun-an naton sa Ephesians chapter 1 in verse 22 to 23. Sabi padiri sa verse 9 to 10. Ingon padiri niya, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iyan ang gibutan nga tumanon pinagi ni Kristo. Verse 10, tumanon sa Dios ang iyang laraw inig-abot na sa hustong kanan. Meaning, ako karon nga nagsangyaw sa inyo, igo ra ko nagpugas. Pero sa time element sa Dios, may ara sa timing kag dispensation na kung pinili ka sa Dios, kung upod ka sa sining nga plano, amen? Ingnain mo katapad kung parte ka sa sining nga plano, masugot ka kag sa dili, inig-abot sa husto nga panahon, makabig ka gyud sa pag-alala. Like say, ini nga itong mga batanon karon nga mga bisita, kung parte sila sa sining nga plano, inig-abot sa insakto nga panahon kag timing sa Dios. Either ang iban sa ila mga lagad sa Dios sa edad na nga 50, either ang uban sa ila mga lagad sa Dios sa edad nga 40, kay pag-abot sa husto nga panahon. At ako nagatuo, dili ta makarason ini kay nga panahon na sa Dios. Patakan na ito ng Diyos. Amo na ang Biblia, kung lang taon na ito sa Ephesians chapter 1 verse 22 to 23, this verse speak about the church and Jesus Christ. Lang taon na itong balik ang teksto na ito sa Efeso Kapitulo 1, 23 sa Cebuano. Lang taon na ito. Gibutan sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo o alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Sad to say, ang aton pagtuo moingon gani kag simbahan nag-refer kini sa building, but not. Moingon gani kag simbahan nag-refer kini sa tao. Mag-ano ba lang kung may building kung walay tao? Nakuha ninyo? Ang simbahan nag-refer kini sa tao. Kag ingon dire sa sining nga passage, ang simbahan lawas ni Kristo. Kita tanan mo ingon lawas ni Kristo. So within this passage, according pa sa sining nga gitawag words sa Ephesians, ingon pa dire, the church is not merely an institution that ruled by the president,
or ruled by the governors, mayors, nor from the high rank of military regiment, but the one who died for you. Ang simbahan, wala kinigidumala sa mga presidente. Wala kinigidumala sa mga gobernadors, mayors, ingon man sa pinakataas na rangko sa military. Ang simbahan, gidumala kini ni Kristo Jesus. Nakaabot kinig usa ka tuig dili tungod kay maalamon ang nagdumala niini. Nakaabot kinig usa ka tuig dili tungod kay mga kwartahan ang nagdumala niini. Nakaabot kinig usa ka tuig kay nga ang tinuod nga nagdumala niini mao si Kristo. And this is the truth about the church. So meaning, kung ng taon na ton sa sining nga passage, the relationship between the church and Jesus Christ is not external. Amen. Tanawa ko no ang inyong lawas. Amen. Ang inyo ba ulo nakaangot sa inyong lawas? Meaning, your head and your body, it is not considered to make us external. You are considered as one body. So the relationship between the church and Jesus Christ, it is not external. Amen. The Bible says, Apostle Paul explained the practical explanations because we are believers. Kisay mga magtotoo diri. Because we are believers, we are in the church, which is His body. Meaning, ingon pa diri. So there is what a vital connections or living attachment from the Lord Jesus Christ. Naman, kinsa gani ang ulo? Si Jesus. Kinsa ang lawas? Kita. So there is what a vital or a living connection between Jesus Christ and the church. The Bible says, there is a vital connections or a living attachments from the Lord Jesus Christ, which is the head of the church, giving the source of His life, sustain, protect, nourish, preserve, and direct. Gidumalahan kini sa usa ka buhi ni Dios. Pakaka na tunay. Sa Bible, tungod kay galakat ang panahon, ang aton oras gato. Doon na itulo ka metaphor nga lantaw naton sa Bible sa sining gitun-an naton sa Ephesians. Kaya ining Ephesians chapter 1, syado kataas kag kaway ang iyang explanations. Pero may mga butang nga i-summarize na lang natin. There are three biblical metaphors that the church has a living connections from the Lord Jesus Christ. Pangutan ako na imo katatan kung naka-attach siya sa Diyos. Amo na ang problema. Amen. Ang problema sa sining nga kalibutan, kung may connection ka sa Espiritu. Posible nga ang tao manging reliyoso siya, hindi question na. Posible nga ang tao manging reliyoso siya, posible nga ang tao buutan siya, posible nga ang tao dili siya palaaway, posible nga ang usa ka tawo matinabangon siya, hindi question na. The big question, kung ang iya ba kabuhi naka-attach kang Kristo Jesus. Amen. Ang question amo ni, kung ang kabuhi ba niya naka-attach kang Kristo Jesus. Kay baliko na kon, nga ang Dios nagbutang og simbahan. Ano ganing tubagay na? Tungod, dire mo i-express ang imo pagigugma sa Diyos. Madamo sa aton nga may mga reliyon kag reliyoso kayo pero hindi ka masinimbahon. Naman, way ka klaro nga connection sa Diyos. Madamo sa aton nga mukaon lang paniudto naton, mo diretso lang taghungit, hindi gani ka pasalamat sa pagkaon. Why? Waay ka connection sa Diyos.
Ang tao nga may connection sa Dios nagpasabot, tao ni nga may relasyon sa Ginoo. Tao ni nga may kalabutan sa Dios. He experienced a strong attachment from the Lord. Amen. Inang tao nga nakasinati siya sa pag-igugma sa Ginoo. Inang tao nga nakasinati siya na ang Dios nagpalangga aste. Kag ang tao nga nakasinati sa relasyon sa Ginoo, dili ni siya kabatas nga dili niya simbahon kag alagaran ang Ginoo. Amo ning mga tao nga may strong attachment sa Dios. Amen. May tulo ka biblical nga metaphors nga aton lang tawon sa sining nga passage nga may ara vital or living connections kay Kristo Jesus. Moingon gani kag metaphor, it is different from the word simile. Una, ining gihambal sa John sa chapter 15 verse 45. Ng taon na to. Ang 1 kapitulo 15 versikulo 4 pakadto sa gitawag 5, then muambak ka sa versikulo 8. Ng taon na to, ingon pa diri. Pabilin kamo kanako, o ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga, gawas ko magpabilin kamo kanako. Si Kristo Jesus ang nagsulti niya. Sama nga ang usa ka sanga, dili makabunga, gawas ko magpabilin kini sa punuan. Verse 5, ingon pa diri, ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako o ako diha kaniya, mamugag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ano ni nga mitapos? Ano ni nga mitapos? Ini nga mitapos nga gigamit ni Kristo Jesus. Parehas kini sa usa ka gitawag paras. Siya ang punuan. Amen. Wa gani ang sanga gani. Ang dira sa gawas bihid ka mo. Amo ning sanga. Diin di pakasama ang sanga. Sa diin niya di pakasama. Tao. Ingna imo katapat sa imo. Priska ang dahon dili. Priska. Priska ang dahon dili. Priska. Pero may kinabuhi ni wala. Wala na. Nga, waay na naka-attach sa punuan. Amo ning kabuhi ninyo. Masugot kamo kag sa dili kung way kamo attachment sa Dios. Sa pagkatinuod, hilti kamo kalantawon, pero ang spiritual ninyo way kantanon sa Ginoo. Amo ning akong prangka sa inyo. Bisan maayo pa ang inyo kahimtang, bisan maayo pa lantawon ang inyong lawas, kung way kamo connection sa spiritual, may panahon yun na malaya. Amo ni ang distinct sa sining nga passage. Ingna ang imo katapad sa naka. Siling pa diri sa verse 5 kung pamatiyo naton. Isyado katahom ni nga emphasize about sa living connections with Jesus Christ. Kay amo ning importante karon sa tao. Ang importante karon sa tao nga may buhi siya nga gitawag attachment sa Dios. Kaya nga, hindi kwartang makahatag kalipay sa iya. Hindi profesyon ang makahatag kalipay sa iya. Kaglabaw sa tanan, hindi makahatag kalipay sa iya. Ang kalingawan sa sining nga kalibutan, ang makahatag siya kalipay kung may ara siya attachment sa Diyos. Kag amo ni ang punto karon nga akong i-drive sa inyo. Because we are talking about a living connections, the relationship between Jesus Christ and the church. Kaya nga, ang simbahan nga gisgutan diri, hindi ni church building, ang simbahan nga gisgutan diri, kita nga mga magtutuo.
kag baliko naton dili tanan tawo sa sini nga kalibutan may ara sa spiritual connection sa Dios. Although may reliyon siya, although buotan siya, although maayo siya nga tao, matinabangon siya nga tao, dili siya palaaway kag ang iya nga kinabuhi wala siya may gihilabtan. Pero sad to say, kung wala siya connection sa kang Kristo Jesus, still alaot ang kabuhi niya. Why? Hindi ang pagkabuutan ang makaluwas. Hindi ang aton reliyon ang makaluwas. Dili ang aton pagkamayong tao ang makaluwas. Ang makaluwas sa aton ang nagpakamatay sa aton ng si Kristo. Amo na kinahanglan, you must form an attachment with the Lord Jesus Christ. Mintras hindi pa ulahi ang tanan. Just imagine, dito sa Bito, sa Negros, kaya dito kami naghalin bago lang. May usa dito katao na sa usa kunog adlaw may gikulata siya. Igo gid siya nagbarog-barog sa may waiting sheds diya mismo sa crossing sa Bito, taod-taod. Gitigba siya sa lantip sang tubo. Dirigyod na igo sa ulo. Pagkatumba, gilantip ang iyang lawas, putol gyud ang lawas niya. Gilungagan pagyud ang iyang likod. May mag-uyab nga naglantaw sa tong tawo nagitigbas nga namatay. Sila gid nga duha mihunong sa motor kag gilantaw nila ang namatay. Taud-taod na mauli sila, pagtalikod nila gibanggaan na pud sila. Sa tong adlaw tulo ang patay sa Bito. Sila nga naglantaw sa patay pagkauman sila pud ang namatay. Nga ing ana ang kabuhi sa tao. Amen. Dili na to matagnaan. So what we need right now, let us form an attachment with the Lord Jesus Christ. Ating pagbutang diri sa simbahan, hindi ni aksidente. Sa aton gitunan, God established the church agud na matuman ang iya plano. Hindi ni aksidente nganong diri ni gibutang sa kaniaw, hindi ni aksidente nganong diri ni gipustar kay naman siguro may mga tao ang Dios sa sini nga palibot nga pinili ni. Siguro may mga butang ang may gusto nga himuon ang Dios sa sini nga dapit. Kaya nga tuog ko sa gisulti ni Watchman ni, kung may simbahan sa usa ka lugar, simbahan nga matinud-anon kag simbahan nga mainampuon, imbis ina nga lugar laglagon, ma-preserve na tungod sa simbahan nga nangabuhi. Amo na kabug at ang preservation sa isa ka lugar. Dili tungod sa mga gitawag mayong tao nga nagpuyo diya, na-preserve na kay nga may simbahan nga nagaampo. Amo na nga ingon pa ni Charles Capps, kung buksan na sa Dios ang kasaysayan sa kalibutan, diri na natin masudong kang makita nga ang nagpairog sa kalibutan, ang nagpreserve sa kalibutan, ang nagmintin sa dagan sa kalibutan, dili ang mga maalamon nga mga emperors, dili ang mga maalamon nga mga kings, dili ang mga maalamon nga mga presidente, o dili ang nagpairog kag ang nagpreserve sa kalibutan, ang mga Kristohanon nga nagluhod kag nagampo sa Diyos. Amo ni distinct sa Biblia. Amo na nga syado kaklaro ang gihambal sa Diyos. Siling pa niya sa verse 5, kung baliko na itong pagbasa, ingon pa niya sa John chapter 15, ako ang punuan sa paras, o kamu ang mga sira. Lang tawa, sana ka lang. Amen? Tingnan mo katapad, sana ka lang. Sana ka lang. Sahay, lang tawag lang ang tao. Grabe kagarbuso ang tao. Amen. Grabe kahambog ang tao. But in a biblical explanations, why siya ikapanghambog kay nga sanga lang siya. Amen. Ingon pa diri sa karakteristik sa usa ka gitawag sanga. Ingon pa diri. Number 1 na, ingon pa diri. I-direct na lang natin sa number 1 siya ba? Anong karakteristik sa sanga? Nagkaabla ninyo? Ang sanga? Para diin siya.
Ingon pa diri, as branches we are weak, giving no quality and useless. Si Uliot sa nagsaka sa Star Apple, ang sanga ang iya gipatungan. Diin siya gipot dito sa ubos. Hindi ni mo ni masaligan. Anong significant rin? Nagpasabot, dili ang ngayon saligan ang tao. Amo nang ambal sa Biblia, ayaw pagsalig sa tao kay mubura siya kinabuhi. It is very weak and useless. Ingon pa diri sa sini nga characteristic. It is good, used for burning, not for building, nor used for the furniture. Bikin sa diri sa inyo ang nagtukod balay, yung gitukod mga sana. Pwede na kung langgam ka. Pwede na kung liling ka. Hindi kini magamit. Ang iya sini nga pasingaduan, idabok na gini siya sa kalayo or something malaya lang gini siya madunot. Because this kind of branches giving quality life. Anong punto diri? Kita di ay sa sini nga kalibutan. Igo ra kita nagunit sa punuan. Amen. Walay kalig-on nga niya nato. Panahon sa bagyo, kusog na hangin. Ang una nga mga taktak at mga bali ang sanga dayon. Amuning kabuhi na to. Latob lang kabuhi na to, basta way ka Diyos. Panahon sa problema, ano dayon ang imo desisyon? May pamaghikop. Oh. Inana. Ingon sa usa ka advice, babae hilakan, pikugan. Amo ni solutions karon kay naman tungod sa masiling naton sa dagan karon sa aton kapanahonan. Oh, natawag na karon ng tao. Ang iya emotions kinahanglan gyud niya i-control. Kag labaw sa tanan, ihatag gyud niya ang iya kabuhi sa Dios. Ato lang mga tao karon kung may ara sa gilainan sa buot, di niya ipotwa sa social media. Oh, away kahibalo na lang. Oh, ang iya gipahungawan ang social media. Dito niya gina pahungaw tanan. Dito niya ginasulti mo din. Naghahay na kung buot sa imo, nga na. Away kahibalo. Hangtod ang mga Amerikano kahibalo na. Pero kung may Diyos ka, kahibalo ka, asa ka mo doon. Kahibalo ka, asa ka mo doon. Kaya naman, you have a living connections with the Lord Jesus Christ. Papakan na kami doon. Ano na ako na po? Ini nga sana, may panahon yun. Yes, preska ang dahon niya. Preska. Ini ang gamit sini niya, kay bayabas na, nung makita hunag sa tuli. Pero, may panahon yun, wala. Hindi mo katapat sa nakalang. Way ka bagay ka panghambog. Hindi ka ngayon nga magpagarbo sa sini nga kalibutan. Nga naman, ang sanga, magpabilin siya nga sanga. Pakpakan na ito. The second truth, ingon pa rin, as branches, they have no life of their own, and they cannot produce its own life. The life that they enjoy is came from the Bible. Amen? Sapagkat tinuod lang, kung way na ito nigipok sa isa punuan, buhi pa ni siya. Nga man, tungod kay ang kabuhi nga ito sa punuan, makadto mapog siya. Kuha ninyo, amo ning kabuhi na to, nagpasabot nga nangin buhi ka karon kay nga inang kabuhi nga ara sa imo, hindi nga iya sa imo mga ginikanan. Inang kabuhi nga ara sa imo, dili na tungod kay may gikaon ka. Inang kabuhi karon nga ara sa imo, dili na tungod kay may kangalawas. Inang kabuhi karon nga ara sa imo, nangin buhi kay nga tungod sa Dios. Amen.
sanga. Ang iya kabuhi, way ni naghalin sa iya. Meaning, may ara siya nakunikan nga source. Di siya nakakunik sa kunuan nga mo si Kristo Jesus. Kag since from the start, ang sanga, hindi siya makaproducer og kinabuhi. Amen? So, sad to say, ingana ang tao. Wala sa aton nga tao nga makaingon ka, mabuhi ka hangtod sa kahanturan. Amen? Hindi ka amo ang mag-producer sa kinabuhi. Hindi pwede nga mangimbuhi ka hangtod sa kahanturan. Hindi pwede nga dili ka mamatay. Nga naman, dili ka mao ang source sa kinabuhi. So what we need, let us attach the source na mao si Kristo Jesus. Kaya nga naman, yes, may tulo ka kamatayon nga gisgutan ang Biblia. Inikod ang tulo ka kamatayon, iya pod giregaluhan sa Dios og tulo ka klase sa kinabuhi. Ano ning tulo ka kamatayon? Una, kamatayon sa pisikal. Ang tao ini kamatay niya, mamatay ang iyang lawas. Pero sa pagkatinuod, dili mamatay ang iyang espiritual. Anong ikaduha nga kamatayon? Inang kamatayon nga gisulti dito sa gipadayag, ang tanan ngalan nga wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambog dito sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Amen? Kag ang ikatulo nga klase sa kamatayon, ining tao nga wala nag-alagad sa Dios, iya gihambal sa Biblia nga ang iya nga gitawag spiritual nga relasyon sa Dios patay. Amen? So nagpasabot, kung way ka-attachment ng Kristo Jesus, patay ang imong relasyon sa Ginoo. Amo na nga nakasiling ko, ang importante sa tao, may ara siya buhi na attachment sa Dios. Meaning, may ara ba siya buhi na relasyon sa Dios. Amo na ang Ginoo, gisuklian niya tulo ka klase sa kinabuhi. Una, ining life eternal. Ano ang hatag sa Dios? Kabuhi na walay katapusan. Sinong source ni? Si Kristo Jesus. Amen? Kinsay source sa kabuhi na walay katapusan? Si Kristo Jesus. Hindi makaproduce ni ang tao. Dili ka-produce ni bisan pa man ang mga grupo sa gitawag sa mga dagko ng mga tao. Hindi makaproduce ni bisan pa man ang mga religious group. Si Jesus lang ang makahatag sila. Amo na nga ang importante sa tao, maka-attach siya sa punuan. Amen? Pag anong ikaduwa nga kinabuhi, ang kabuhi sa spiritual, kung gidawat nimo si Kristo Jesus imo personal kag bugtong nga manuluwas, buhion sa Dios ang imo relasyon sa iya. Amo na nga ang mga tao sa sining nga kalibutan kung buhi ang iya relasyon sa Dios. Yes, dili siya kabatas nga dili niya simbahon kag alagaran ang Ginoo. Dili siya kabatas nga dili niya awitan ang Dios. Dili siya kabatas nga dili niya pasidunggan ang Ginoo. Kay nga man, klaro kay nga naman ang kabuhi nga ara sa iya gikan sa Dios nga mo'y naghatag ng na imo katapat ang imong kinabuhi brad gikan sa Dios. Kinsay naghatag? Di man ninyo gustuhon. Kinsay naghatag sa kabuhi? Di man ninyo gustuhon. Inyo na problema kung di ninyo gustuhon ang kabuhi. Amen? Amo na nga sokton gi kamo sa Ginoo kung ang kabuhi nga gihatag sa Dios, giusay ka ninyo. Sokton gikamo sa Dios kung ang kabuhi nga gihatag sa Dios, inyo gilutos niya ang mga Kristohanon. Iya gipamatay, ang uban gibilanggo niya. Ang mga Kristohanon dito na nagtago sa mga langod kag mga catacombs palayo sa Jerusalem. Pagdayon si Apostol Pablo, nangayo siya permiso sa mga pangulong pari kay apaso niya ang mga Kristohanon. Pero sa giapas na niya ang mga Kristohanon agi sa dalan sa Damasco, iya nasugatan si Kristo Jesus sa hayag kaayo sa tanan. Kag may tingog siya nga nanganubungan nga nagingon, Saulo, Saulo, nganong gihingabot mo ako? Natumba si Pablo,
kag nakapangutana siya, kinsa ka man, Ginoo? Yes, ang gihingabot ni Pablo, direct nga istorya, dili si Kristo Jesus. Ang gihingabot niya ang mga Kristohano. Pero nga ang Dios nag-intervenir because the word mystical union, hindi pwede nga pasagdan ka sa Dios. Ano nga ba ni Kristo Jesus? Saulo, Saulo, nganong gihingabot mo ako? Direct to the point, dili si Jesus ang gisakit ni Pablo, dili si Jesus ang gipaantos ni Pablo, ang gipaantos niya ang mga Kristohanon. Pero sino ang nasakitan? Sino nasakitan? Si Kristo Jesus. Na because of that mystical union, natural. Ini si Jam. Kung pasakitan ni sa ibang nga tao, may mariyon na masakitan. Amen? Because of mystical union, amo nang way na ito nasabtan. Sabi niyo lang sa pagkatinood, to tell you frankly, bago pa ko na-convert, ari man sila ni Mama kag ni Tata. Amo pag yun ang pagtambong nakon sa prayer meeting. Siging naka-witness ini. Nag-prayer meeting kami, may nagsulod sa amon nga usa ka hubog. Kag iya gibinastusan ang mga babae namon. Tagapataw to nga tao. Igo ragid siya nakasulod siyang kwarto, taod-taod. Nang gawas na ang iyang mga kaupod, kay gitabang na siya, kay nga kalit, nitikig ang iyang naliob, kag nigawas ang iyang dila, kag naglurat ang iyang mata. Naa, ilabta ni Moni ang iya sa Dios, ang Dios ang magbalos. Because of mystical union, amo ng koneksyon sang Dios kag sang simbahan. Amo ng koneksyon. Shadow kalawom ni nga koneksyon. Hindi ni mo pwede pasakitan kag hilabtan. Amen? Nga, because of a mystical union. Kag ako nagato, ini nga simbahan, nagsugod ni sa gamay, nagsugod ni sa sining simple nga gitawag kalihukan, pero ang pinakatahog kay may Dios nga nagaapid. Because of mystical union. Amen? Simbahon na to ng Ginoo. Before ta mag-close sa sining aton gihisgutan, what we need, let us form vital attachment and connections with the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Thank you, Lord. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus is the center of my life. Then, kita tanan mag-ampo sa Dios, labi na sa sining nga congregations, kag sa congregations, sa kabak, sa tanan, na ini nga simbahan, ang mahimaya, ang mabayaw, walay lain, kundi si Kristo Jesus. Hallelujah. O ini nga simbahan, sa usa ka tuig, nga gihatag sa aton sa Dios. Aton ni lift up
ang ngalan ni Jesus na madamo pa nga tuig ang idugang niya sa sininga. Magadungan tatanan sa pagpaduol niya sa Ginoo. Hallelujah. Dios nagamhanan ng sa amon pag-travel pasingari pauli sulod sa usa ka tuig ang protection kag preservation sa Lord. Salamat sa mga grupo nga naghago sa pagluto. Hallelujah. Salamat Lord sa mga tao nga nakasabot sa sining vision si Lord. Paglabaw sa tanan, salamat Ginoo sa pag-provide mo sa amon sa sining venue Ginoo. Ina-lift up ka namon sa one. Kag salamat bisan pa man nga matag Sunday may tao kang ipada Ginoo Dios. Madamo sad nga salamat bisan pa man Ginoo sa mga sakripisyo. Bisan pa man Ginoo Dios, hallelujah, sa uwan, sa init, imong man sa katugnaw. Lord, ara o Dios ang imong mga kaanakan nagbaktas Ginoo aron nga masimba, aron na Dios nga mahimaya ka. Busa o Dios, ining 1 year nga naabot namon, nakaabot kami tungod kay ang imo grasya o Dios amo ang nagamanifest sa among tanan. Ang tanan kadaugan, tanan kalambuan, amon gibalik sa imo Ginoo Dios. Hallelujah. Wala kami singamuha. Ikaw ang tagiya sini tanan. Kag amo no Dios kinakilala bisan pa man hallelujah sa mga naghago Ginoo. Lord, ikaw ang Dios nga nakahibalo ug nakakita. Ang akong prayer balusi sila sa pilo nga pagbalos Ginoo. Ingon man o Dios hallelujah mga grupo nga nagdaa sa mga programa Ginoo. Lord, kining tanan amon gihimo aron o Dios hallelujah nga matuman ang imo tinago nga plano. Nga sa sini nga dapit Ginoo ang redemption o Dios madawat sa mga tao Ginoo. Among prayer Lord nga sa sini nga dapit Ginoo masaturate ang imo Ginoo kaluwasan. Ang imo mga pinili sa sini nga dapit ikaw ang nasayod, ikaw na kay balubusa. Lord, hatagi kami Ginoo Dios clear nga attachment diya kanimo ga. Madamo nga salamat sa usa ka tuig. Ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon ug labaw sa tanan. Hallelujah. Ang kadaugan imo lamang sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen. Siba, salamat sa ginumanang ano. Salamat po ka mo tito. Salamat po sinisaya kay sa nagligad ng adlaw. Sige man siya dira isang taong gadagyaw kami ba. Nagsulti gid siya nga. Gusto ba ko mutambong dira sa inyo do? Mo testing lang ko. Sige naman wala problema. Anto na kay suray sila ng Rina kag ni nang rap nga. Salamat dong. Nakatambong ka sa amon. Dalahin ko ng buhay nga Dios. Kag salamat po sa ikadlaw nila ni Rachel kag ni sa ilang pamilya nga nakaupod naton. Kag salamat po sa tagamuhon. Ara diha sa gawas sa nagwa. Salamat sa buhay nga Dios nga nakaupod naton sa pagsimba dira sa Ginoo. Salamat sa mga kaigsunan nga nakaupod. Salamat po sa taga mga gwapa kayo nga estudyante ni Ma'am James. Sa una na salamat ari gyapon ari ka diri. Salamat. Kag salamat po kay aran taga BSI. Nakaupod nila ni maraming salamat sa buhay nga Dios. Salamat sa pagpakamayo. Salamat ka sa inyo na nakaupod namon kamo sa gabi sa pag-celebrate sa sininga. Salamat po sila ni Ramil. Salamat yari. Ang palangga niya ari pagaya na salamat. Diray ko ng buhay nga. Salamat sa atong tanan. Sa makausap pa palakpakan nato ng buhay nga Dios. Salamat sa sininga sa gabi yon nga nakaupod namon kamo sa pagsimba dira sa buhay nga. And hopefully another year na po na makaupod gyapon kamo namon sa pagsimba at sa pag-alagad dira sa buhay nga Dios. Palakpakan nato ng Ginoo.